Sige, mayong buntag sa tanan. Regular Sunday worship today. Ikaduhang Sunday sa month of May. Again, wala tay regular service. So, nini nga buntag, maghimo tayo pagsimba sa Ginoo. Maghimo namin mga pag-awit. Wala lang na mo ginalive tungod sa short na memory. Tama ba? So anyway, ning buntag atong paminawan ang pulong sa Ginoo. Mag-discuss ko ning buntag about sa si Jesucristo mo ang ultimate refuge. Jesus Christ, our ultimate refuge. Kampo sa ta, salamat amahan ini nga buntag sa imong pagkamayo. Ug salamat nga di na imong mga pulong gawas nun kini Ginoo. Umabot ka rin sa mga dalunggan sa mga katawhan nga nasa mga panimalay, sa apartment, dito sa lain nasod Ginoo. Tungod kay imong pulong Lord, wala man kini naka-quarantine Ginoo sa kalugar. Matod pa nimong pulong Ginoo buhi o masinangkapan kanino alive and quick Lord, that like a double-edged sword na makapenetrate Ginoo sa kasing-kasing Lord. Salamat Ginoo na mag-remind ka na mo sa mga pulong ni nga adlaw ginamit mo nga lagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa karon nga kalibutan daghan ang mga kini nga napangitabo nga problema sa kalibutan. Dili man ni kaning COVID-19 dili man ni siya strange no tungod kay kung ang Ebola no virus o MERS virus o sa patungkuban nga virus kung daghan patong patay SARS. Yun, SARS. Kung daghan patong analyze kay ito. The only thing, the difference is that daghan siya effect karon daghan patay mo na yung sensationalize kayo. But anyway, ang akong pananaw diyang bahina, pamanda nagpasalamat, pero ang akong pananaw din na gialaw sa Ginoo na mga pangitabo aron ng mga tao ma-check sa ilahang matao sa kagalingon nga naay Dios nga naghimo sa tanan. Amen. Sa tinod lang tungod manghudlo sa mga pagtulunan, nagkaalain-lain na ng mga teorya, lain-lain na teorya may tungod sa existence sa tanang mga butang na samantalang ang Dios ingon ba yan niya nga siloso siya nga Dios, abuguan siya nga Dios mato pa sa Exodus. Muna ingon niya nga dili ka magbato o Dios sa tubangan ko. O santo say nga ang kalibutan sa pagkakaroon daghan ng mga Dios. Dunay daghan na pag mag-isgot og 5 ka klase unya. Usahay diya nakasentro ang tibok nga kinabuhi. So akong pananaw sa pagkakaroon kini mga pangitabo sama niani gitugot sa Ginoo aron ang mga tao mahimo nga mo recognize sa iyang pagka-creator. Mo recognize sa iyang pagka-gamhanan, mo recognize bilang tinubdan sa tanang mga butang. Tinubdan, the source or He is the cause of everything and He is the cause of every effect. So, nini nga buntag mag-isgot tao, si Jesucristo lamang ang tinuod nga panalipdan or refuge ato our refuge. Because today the world is full of competitions or comparison. And then ang mindset sa mga tao nakafocus lang dito sa wisdom o sa health, wisdom, pressure, power, talent. Kini 5 akong isgutan karon. Kung usa ko'y pananaw sa Biblia may tungod aning pisayaw na to ha kini atong panglawas, kaalam, bahandi, gahom or hindi kalimag itawag nito na kahibalo o katakos. So, hisgutan na to kung unsa man nagisgutan sa Bible. Kung nakasentro man ang mga tao diri bahina na in return wala na nato gi-recognize ang iyang pagka-source of everything. Okay, let us start from kanang health. No? Daghang mga tao sa pagkakaroon, labi na mga batanong kasagaran, dunay lisod sila mo doon sa Ginoo tungod kay kusgan pa man. No? Wala kay balatian. Kitang mga maedad na ato man po nagyagyan sa unang panahon sa atong
Yung mga teenager pa ta, atong 20s, o labi na 30s, wala pala balatian. So, everything is possible, no? Kaya makaon sa kasat. Everything is possible. Pero kung sa i-remind, sa gipainom sa Biblia, may tungod sa atong pagkabatanon. So, again, ang atong sentro sa pagkakaroon, dili ako ang galingon o tumutumo lang ang basihanan. Kung dili basihan na to sa gisulti sa Bible, may tungod sa aning na mga issue. Ingon pa niya sa magwawali o preachers o Ecclesiastes 12:1, ingon pa niya, remember also your Creator in the days of your youth. So, hinumduman nimo ang mong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Tungod kay mga batanon kasagaran, nakasentro na silang kaugalingon. Pag Bernes na sa gabi, usahay, dito na sa asang balay mapuyo, muli lang balay, kung Domingo sa hapon, usahay ka, di na magbalay, bitso na sa trabaho, pagka-Lunes na po. Yan na, no? Nakasentro na daan, no? Tungod kay nagsalig lagi sa iyahang pagkabatanon, nagsalig sa iyahang maayong panglawas. Uban sa to, very particular kay sa atong health, o very health conscious na natin kuan, to the point na daghan tagibawas sa atong kagalingon para lang yun magiging healthy. Pero sa bagi definition sa healthy, no? Ang healthy ba maayo ang safe sa lawas, o ang healthy ba is kanang pahamisay kutis? I don't know kung sa definition yun sa healthy, pero para sa ako ang healthy katong walay sakit, di ka nang masakiton, kaduha kanang kuan, makusganon, kaya nimo ang tanang mga butang, kaya healthy ka man, kaya nimo buhaton ang mga butang kung kaya healthy ka man. That's my definition. Pero kung ang ibang definition sa healthy pa-flawless tayo lang, wala dili sa parehang definition sa healthy, or pa body shapes lang, di sure na may definition. Pero unsa may ginasulti sa Biblia may tungod sa ato ang health. Ingon ang Bible nga atong lawas templo sa Espiritu Santo. Tama na, no? Kung nga ingon ko si Pablo nga ang dunay ang jutay ehersesyo o ang exercise o physical fitness maghatag og gamay kaiwan sa atong panglawas. So ibig sabihin, we have to care of our body in order for us to be healthy. Pero problema lang daghan sa to, daghan na katag intake, pero ang pinakasekreto rin sa healthy is matulog lang sa'yo, mukhaon sa tamang oras, enough lang. So daghan na kayo tag intake. Depende na sa inyo, pero usa may reminders sa inyo whether usa may mo definition sa healthy, nagbari siguro ta sa definition sa itong physical nga health. Pero usa ingon sa Biblia, hinumdumi ang Diyos samtang batanon pa ikaw. Because basically, ang health nakasalalay sa mga batanon. So let me remind sa Bible that ikinahanglan nga dilita mo saling sa ato ang pagkabatanon. Kaya kung maadto kang sementeryo, magbasa ka kang mga lapida, daghan mo pa yung mga batanon nga nangamatay. So wala ang kamatayon o ang ending sa kinabuhi wala nagbase sa physical design, no? Tungod kay ang Biblia Job 14 nagisgot nang Ginoo naglatid nagdaan. God has allowed already a limit that no one can surpass. So mag-careful lang ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Of course, salamat sa healthy body, healthy mind. Ang Ginoo magpanalangin, but ingon sa Bible, remember your Creator. Because some, they forgot their Creator because of their health. They boast of their health. Ingon pa sa Bible, some boast in triumphs. Ipanghambong nila ang kadaugan, ipanghambong nila mga chariots, ang nilang powers. But, ingon pa, I will boast in the name of the Lord. So, remind lang ta sa Bible, Ecclesiastes 12:1, that we need to remember that. Second one, ang mga tao, the world is competing sa wisdom. Sa by definition yun sa wisdom. So, wisdom is the application of being wise. No? Wisdom is the application of a situation. So, magiging active word ang wisdom siguro. Yung passive word is wise.
So, kung ingon tag wisdom, unsa ingon sa Biblia about sa wisdom? Daghang mga tao sa pagkakaroon before ta magpala sa Bible, ah magarbuhon kay sila tungod sila ang nahuptan na kahibalo. Wisdom can be learned through studies or series of studies, and also wisdom can be applied also in divinely wisdom. Gifted ka talaga. Kasi nga sa Bible, Roma 12 ang lisod, wisdom is also, there are people who are gifted with wisdom. And sad to say, nga tungod sa kaalam, ubang mga tao, nagmahamugo na. Pero sa ingon sa Biblia, may tungod sa tuwang kaalam. Ingon pa sa Proverbs, at sa nato Ecclesiastes, at sa nato gamay Proverbs chapter 3, verses 5. Common verse ni siya sa una. In fact, gamay pa ko na-memorize ko na ni. But for the sake of presentation, I'd like to read it. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Ingon niya sa 5, trust in the Lord with all your heart. Saligi ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. And do not lean on your own understanding. Yun. Ang leaning into our own understanding is most often makes us proud and boastful. Makes us proud and boastful. And sometimes, ang pagkakaalala nato sa mga tao na nasa pagagamhanan, they're the people full of wisdom, because wisdom can be attained or can be granted to anyone who have a good education. And that's why mga tao nag-compete sa mga maayong mga eskwelahan, mahalon ng mga eskwelahan, because we thought that wisdom can be earned from those costly or mga highly paid schools. So, the Bible speaks of wisdom na hikinahanglan nga dili ta mo salig niya na magkilala. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay, we need to recognize the Lord. I remember one time, doon sa ka-CEO sa usa ka dako nga company, international company. O niya, halos ginabuli na siya sa iyang mga madunggan ko na. Ginabuli siya sa iyang mga co-workers, sa iyang mga trabahante. Kaya ang iyang coach kumpara sa iyang mga worker, mas gwapo, nindot ang ilang mga coach. So sa kadugayan, pero ka na siya, magtotoo na siya na CEO, Chief Executive Officer sa mga company. Sa isa ka nasod. The company is worldwide man. So sa anang nasod na siya ang CEO. And so, pag mupalit na ito siya because he can buy a good car. So, pero ang salamat na sa Ginoo tungod kay naingon siya sa Ginoo, Ginoo magpalit ko ka ng sakyanan. Bisang daghan siya kwarta, nanangin po siya sa Ginoo. Tama to, kay Biblia and lean not unto your understanding. Because today, some people, pag na-kwarta, kaya alam niyo ako ng kwarta. Kaya na, no? Di man na Ginoo nagpadala sa ako doon, pahit man ko ticket sa aeroplano para mabot ko doon. Remember niyo itong isa itong salida na left behind. God did not buy a ticket for me. I bought my ticket to come here. Noon pa niya sa anak sa kababae. Anak ni Nicolas Cage. Left behind na salida. And most often we rely on our wisdom. Kaya sa Bible, trust in the Lord. Yun nga, ang CEO sabi niya, magpalit ko. Pero nang ginawa, conviction siya na do not waste your money. Let the right time to come. So wala siya nagpalit. Wala siya nagpalit. Dito, 6 months after. It took 6 months after. 6 months after, yan ang ilang big boss, tagiya sa company. Naggaluhan siya o mahal pa sa iya ang gusto nga kursi na palito. So, ang iyang sulti dito, if I rely on my wisdom, perhaps because I heard this testimony, Singaporean na siya na tao. Inom pa niya nga, probably, of course, makuha na akong pondo, niya, probably, kana magsawa ako, pero kini kay gigip man sa ako, so it cost me nothing except to trust in the Lord.
So wisdom, sometimes mga tao, karon sa panahon, na kay mabasa sa mga social media, na ang ginatuhuan na ito nga gisaligan na to sa atong health, mga doktor, wa man kayo nga dautan ng mag-doktor. But most of people, I would say, more than average people, trust in their doctors. In fact, in the hospitals, mabasa nimo sa door sa hospital, nakabutan dito, trust your doctor. Mali yun, sa Biblia, trust in the Lord. And do not put your understanding on people. No? May masalamat may mga doktor, pero limited yan. And na-prove na sa pagkakaroon na mga doktor, they are just, sama lang din siya, sama sa common ng mga tao. The other day, nakita na ko sa article na isa daw ka-business. I don't know how true, pero I believe true because mama na niyang kinayahan. Si Presidente Duterte, one time, sa Malacanang, nag-serve ang pagkaon niya. Niagi ang kini waiter, tama ka, waiter, kaya madalang pagkaon niya. Inigagi siya tangan, bubaw siya, pag may manamuyok ko. Dali, ako sa ano, nibaw mga sa ako. Ayaw pagbaw sa ako, kay kaning ako trabaho raman eh. Kanang imo trabaho raman po. Equal ka tanan. This morning nakita na ko na again, posibleng na quote lang na, but I believe because I know him. I voted him since from the beginning of his career. Ingon pa niya, ako sa Davao naghimo kog daghang mga niya, pero wa kay makita akong naong ilapida dito nga. Kini effort ni Lord, kini tuan. Nalang mo'y makita nga lapid o makita nga akong nameplate diha sa panahon nga mamatay ko dito sa akong lapida. Which is correct, no? Which is correct. So, regardless of daghan kag maayong eskwelahan, ay pagpanghambog. Ay pagpanghambog nga maunay mo, tulong ka kurso ka, duha ka kurso ka. Dili ta ang manghambog kay equally gihatag man sa Ginoo sa ato tanang mga butang. Trust in the Lord. Dili na ako ha. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Ingon pa niya sa verse 6. Dungagan niya sa verse 6, Proverbs 3:6. In all your ways acknowledge Him. Sa tanan imong dalan, ilhon nimo ang Dios. Bisan pag master ka na ng mga bahina, gikinahanglan ilhon gid nimo ang Dios sa tanan nimong mga gitulo kadto. Ako dili sa pagpanghambol, kung ingon tag building wiring, tungod kay mo na akong life, dili lang sa pagpanghambol. Di man sure 100% pero sa troubleshooting o sa tanang mga problema about electrical, I can answer. Pero there are times nga usahay mangutanang akong mga kaigsunang membro, kaya na mga trabaho din na nagkatag na sa mga membro. Kung na mga offer nga trabaho among balay, mo naman niya manangin ko sa Ginoo. Lord, ato na ko ning balayan sa ikuan. Tungod kay ang ato lang man dili man kay pera lang siguro. We need to acknowledge that. Na yung mga time nasulti na ko na tungod the other day, nito ko sa mall niya. Nakita niya itong simbahan nga po ginawiringan. Ginawiringan ako in respect sa akong friend sa ilang simbahan. Pero actually, lahi gina conviction sa akong heart. Pagbutan ko to, trouble sa ilang mga electrical sa akong tawag na gi-rehab. Huwag mahuman, huwag may magkasabot. Never mind sa compensation. Nakita mi sa katong ilang pastor na ako na lang nagtiwas pastor sa akong trabaho. May mga time nga usahay gikinahanglan, what I mean saying is that bisan og expert ang bahina, gikinahanglan mga ay pagyapon sa Ginoo because we need to acknowledge Him in all of our ways. So, ang resulta, I spent my effort, time dito nga bahin with maybe compensating natin tungod ano. But I want na ko mag-blame. What I'm saying is that we need to recognize because in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. I hope you have nagkasanabot ka din ba. Alright.
Mo na ang ginakompete sa word, health, wisdom, and most often kining pressure bahandi sa tao. Gusto sa mga tao na bahandi anon daghang kwarta. Pero ako, I believe, wala pa akong kukunyagi yung pagkadato, pero I believe na treasures are not the real meaning of happiness and contentment. Yeah, meaning of contentment. Kung sa ingon sa Biblia about sa treasure, in Luke 12, 33 to 34, ingon niya, sell all your possessions and give to charity. Yeah. Make yourselves money belts which do not wear out. O pag tipig ka mo mga bahandi nga dili mga kaut-ut. An unfailing treasure in heaven. Ang walay paglubad nga bahandi ngadto sa langit, where no thieves comes near nor moth destroys. Walay mga taya o tanggom or flax nga wakaut-ut. Ang reality man sa treasure is, ingon pa niya verse 34, dili na ako ha, ingon niya sa Luke 12:34. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ganyang imuhang bahandi, ato sa bang imong kasing-kasing. So, kung sa may inaasa ito ang sulod sa pagkakaroon, well, let's talk about material treasure. Musugot kag sa dili, daghan ko mahinumduman ng panahon na nag-ampo siya sa sakyanan kay para makaabot siya sa simbahan, hindi siya mabasa sa ulan, hindi siya mainitan. Kunya, sa dihan na siya sa sakyanan, Malate pa simbahan. Kasi di mo simba. Hindi pa mo simba. Mura katong tawag na, Pastor, tabangin rin kong ampo, Pastor, makapalit ko daro o kanang kabaw. Kay kung nanakoy daro o kabaw, dili na kapoy. So nakapalit na ampo ang pastor. Siya, dili na dugay, nakapalit siya daro o kabaw. Kay Miro, may patunay simba-simba, kadugayan, huwag na mo simba. Bibisitahan sa pastor, ano na makasimba pa? Namang yung nagpadaro, pastor, yung sa iyo, kayo. Bili po ko ng pastor ay sa brad, ang ampo ko sunod na mawala, mamata na yung muhang kabaw. Ayaw po, pastor, oy. Kahit maasa daw yung mong kabaw, to yung mga kasing-kasing. Asa yung mong bahandi, ito yung mga kasing-kasing. Realidad man na siya, kay kung asa ang imuhang treasure, of course, ang treasure dali, wala nag-mean lang sa material na kwarta. Asa itong imuhang, yun nga, bahandi sa term sa Bible. So, magtipig kag mga bahandi nga to sa langit. Kapag mo sa manang klasiyas bahandi nga to itipig sa langit. No? Siguro maghimo kong series anang nga. Taas man na siya, pero lakitan na ako gamay. Nga, ang bahandi nga matibig sa langit, katong mga butang bitaw nga imong gihimo sa imong kapwa na wala ka maghuna-huna o expect of return o balos o bayad. Bagos gihimo nimo ni tungod kay naluoy ka. Naluoy ka. So, salamat sa Ginoo nga kung naagid mo'y kaluoy nga motabang sa mga tao, bisag masira pa ng inyong channel, mamuhat ang yapon mo. Wala man ang nakaputol. Ano ba dahil? Para lang hindi pasiwalat na ito itong ginahimo sa Biblia. Sa itong sa mga tao na itong pasiwalat na ito ang ginahimo, nabawa sa mga tao. You can do the ministry of giving even without people recognizing it. Which is biblical. Ingon pa si Biblia, kung maghatag imong to, ayaw pabawa, imong wala. So, kinanglan inana, no? Again, where your treasure is, there is your heart. Where your treasure, there your heart also. So, sa lain nga pagkasulti, kung panyawalay tao nga makaserve between God and Mammon, o treasure of God. And that's it, no? Pero ang mga tao sa pagkakaroon,
halos wala na ipahuway tungod kay para makapatunog bahandi. Pero sad to say na ang bahandi ng material dili siya contentment nga mahitabo. Kaya nga naman kung bahandi pa lang ng material kanang mga dagko na kay mga mall lang na di na ko maghimog mall kay tama na ni. Pero na isa ka milyonaryo nga akong napangutana, classmate ako siya. Yeah, classmate ako siya sa Pwede niya. eskwelahan. Kina ko nga, mas maayo kay dagko nimo mga anak, graduate na din mo mga anak, makatabang na sila sa imong negosyo. Ma-expand mo imong negosyo. Ako lang to pag-pitik siya ba. Pero bili po ko siya ito bagsa na. Aanin ko pa yung kapatid kung hindi lang gusto yung negosyo ko. Tama na yan, importante na yan. Bahala sa buhay nila. Iiwanan din natin. Sa bagay, Kristohanon maguto siya. So, tama. No? Where your heart is, the way your treasure, your heart is. There your heart is. Okay. Another one is, ang mga tao, power ang isgutan. Gahom. No? Maglangkong kini siya sa influence, fortune, o maglangkog siya sa imuha whether physical nga power or sa imuha gitawag ng influence, okay? Pero unsa may gisgutan sa Biblia, balikan nato tong Ecclesiastes, no? Hapit na tama Ecclesiastes imo pa niya sa 12:1 kaganina mo tong remember you creator. Ang reason nagitudloan kita nga mag-remember sa atong magbubuhat sa kusgan pa ta tungod kay ngupan niya, before the sun and the light, the moon and the stars are darkened, and clouds return after the rain. Actually, kining chapter 12, nagisgot na, this is ang tawag ba ni, ano pa sabay tawag, analogy, no? Or analogy ba? Na sa dili pa daw mo pasabot rin samtang dili pa mahalap imong mga mata, di pa ka bahala. Hinumdumi ang Diyos na samtang kusgan maayo pa ang imong mga mata. Before the sun and the light, the moon and the stars are darkened. Kaya kung mabut ang panahon nga kanang halak na kagmata, di na nimo ma-enjoy ang pagtanaw. Sa ako, to be honest, usahay, tabi ka ng cellphone, di ko ka babadog tanaw kay magluha na akong mata, gamay man kayo. Unlike ato medyo below 40 pa ko, huwag tayo problema. So, I miss those days na maayo pa ang ako mga mata. Karon nga daghan ng mga sangit-sangit, karon lisana na ang glasses, kay murag may edad na ang glass. So, sacrifice, usahay. Gawas ka nga, wala antipara, hindi mo enjoy. Labi na kung kamo nakatry nag-antipara, mukhaon mo nga wala antipara, murag di ka mabusog, no? Mamatay labot ng antipara, gumuntiyan. Pero nga nung mukhaon ka nga wala antipara, murag man. Di ka ma-enjoy, murag di ka mabusog. Ba? Ecological ba na? No? So, verse 3, ingon pa niya, in the day that the watchmen of the house trembled, and mighty men stood. Ibig sabihin na niya, actually di na basahon tanan. Ang iskud diri katong sa unang panahon nga kusgan pagkakaayo, unya asa man nimo gi-spend ang imong kusog? Dito lang sa gawas, yung mga tao. Pinakamay nga spend nimo kusog katong pagtabang sa kapwa o pagpamuhat diya sa simbahan, sa kadapitan ng simbahan. Mo na pinakamay nga investment nimo. Mo na bahandi nga tos langit. Pero kung imong gigamit lang tos lakwat sa overnight tos dagat, okay lang siya na paminsan-minsan, pero kung most open mo na ginainyo nga di na pagidmanimba kay mo lagi na nag-overnight sa dagat. Anong mag-overnight mo kung gabi? Alright. Di na ako basahan the whole of it, pero ang katapusan ng versikulo ningon nga kakawangan lamang ang tanang mga butang. Sa gahom, no? Power. Bisan pag sikat ka kaayo, sa Bible doon ay isa kasikat kayo nga tao, nga tungod sa iyang pagkasikat, itagaan siya katungod sa ilang hari, ang tawag Paraon, sa pagdumala sa tanan nga mga
butang nahimo siyang administrator sa tanang gisakpan sa hari tungod sa kasikat niya. Kunya tungod sa kasikat niya ang iyang mga pamilya 70 kabuk sila, 72 kabuk sa pamilya na save itagaan og pinakamaayo nga lugar sa hari o paraon ang tawag, president sa ato ang pagkakaroon. Itagang pinakadindot nga lugar. Kay lagi sikat ka siya. Powerful kay siya, very influential man. Ang pangalan niya si Joseph. Diya sa Genesis. Pero sa nagligad ang mga kapanahonan, after 400 years, dunay hari o paraon ang tawag or president sa ilahang nasod nga wa na gani makaila sa iya. O mo to hinungdan nga ang iyang mga kaliwat gipanghimo nga mga sulugoon, laborers o gihimo sila nga mga ginamaltrato tungod kay ang realidad bisag pag-unsa pa nimo ka influensyado maabot ang panahon na mawala ra gyapon na siya. Kaya nga ingon sa verse 1 kaganina, remember your Creator. Last one is kini nga tong talent or skill or ability. Ang atong ability. Daghang mga tao sa pagkakaroon na tungod silang abilidad ni sikat, no? Kung magdala kog bola sa basketball, wala na dating para sa ako. Pero kung ibutang na to na sa kamot ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant, patay na mas Kobe Bryant, kana siya, dako na siya nga matter. Ang bola sa golf o golf sa ato, dulaan lang na, pero pag hinabuhi na sa mga tao ng mga golfers. Ang kanta sa ato, kami nagkakanta man eh. Pero sa mga tingog, sa mga tao nga gifted for singing, and it means a lot for them. But again, regardless kung nun sa man, basketball man, kanta man, o golf man, o sa man napita nga doon na tayo talent, ikinanglan, ato gyapong itugyan sa Ginoo. Tungod kay kanang mga butang nga dili na siya permanente. Isa kaadlaw nag-research ko sa internet. Duha na ka ilustrasyon ako no. Sa una 1980s mahilig ko magtanaw wrestling. Kanya ako tanaw, asa naman to sikuan na ano. So gi-research na ko sa tama ba na research? Ako gitanaw sa YouTube o research. Kasagaran sila ha ng mga wrestler nga matay na. Kung tanaw mo di man tumamatay kay puspusang bangko sa una iktan pag PC di man mamatay pero nangamatay na. Kasagaran sila po more than average namatay is heart failure. And then isa kay gayon tungod kay fan lagi ko the journey nga grupo sa singer. Asa naman na si Steve Perry? Patay na siya. So tayo pag ginako what was the reason? I-google na ko what was the reason of the death of Steve Perry. Buhay pa man dahil siya. Perry ba? Perry. I don't know, F or P. Buhay pa man dahil siya. Wa lang siya musikat kay nigunaw na ang iyang tingin. Dili na taas ang iyang tingin. Nganong ako man ang isog din, tungod kay even talent will fade. Kanang talent, mo fade na siya. So, go back sa ato ang titulo sa pagkakaroon. Jesus is our ultimate refuge. Our health is not a refuge. Our wisdom, not a refuge. Treasure, dili na nang tuangay na buhaton na saligan. Power or talent, those are not a refuge. Because in last verse nga kung basahon sa Luke 16:33. Dinhi sa kalibutan, this thing, kini mga butang akong gisulti kaninyo. Gisulti ka na kaninyo. Aron ang inyong, aron na doon na kamoy kalinaw. In the world, you have tribulation. Sa kalibutan, doon nagintay kagulo. But take courage, ingon ni Jesus Christ. I have overcome the world. Amen. So,
bisag unsa pa kanindot sa tuwang abilidad, doon tayo kahom, influensya, doon tayo bahandi, doon tayo kaalam, doon tayo nindot na kusog. Ang realidad din sa Bible, in the world, there is full of tribulation. Or the world, inyong pa niya, you have tribulation. Doon naging kalisod. But, inyong pa niya, take courage o pagkadasig tungod kay gidaog ko na ang kalibutan. So kung na may pinakamaayong nga sandigan sa tanang mga buta, siya nga nagsulti nga nakadaog sa kalibutan, may amay na itong sandigan. That's why atong tema sa pagkakaroon, Jesus is the ultimate refuge. So salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa itong simba karon at mga membro sa BOJC. Salamat sa inyong walay pag-undang sa support sa material kay kung igamit na po sa Ginoo, kung wala po mo, wala po niya. So, yung hitabo. Of course, gigamit sa Ginoo na nagdala mong pagkaon rin sa amo, kay quarantine lagi. So, salamat sa Ginoo. Ang Diyos na magbalos sa inyo. In return, I will not stop preaching the gospel. Just tune into our Facebook page and there you can have. Sometimes, sa isa kasi man katulo lang, kaduha, depende sa Lord. So God bless everyone. Mag-ampot. Salamat Lord sa mga pagkinahanglan sa akong mga kaigsuonan, whether membro man ini nga simbahan o lain man nga iglesia. Mga parente Ginoo, salamat Ginoo sa proteksyon sa pag-ubay kanila. Sa mga kaigsuonan o mga friend na nasa gawas sa nasod, ikaw mag-uban kanila Lord. Uban kanila Lord, doon ay mga struggle, doon ay mga uban kanila sa quarantine area. Salamat Lord, limos lang ipaigawas, Ginoo nga ma-complete ang resulta nga negative sila Lord. Makaato sila mga panimalay, makauli na sila mga panimalay na safety sa bangyag ng Diyos. Salamat Lord nga i-grant mo inyong prayer sa kanila. Kung doon na may buhat sa kaaway na nagasamok aron ang mga results di mo gawas sa ngalan ni Jesus, mapakgang kini o mapadayon ang result. Bisan pa magino sa balik probinsya nga program, salamat din ng pagapanlanginan kini na dunay harmonious sa tibok banay ng mga tao nga nanimpalad sa laing nasod o sa laing lugar Ginoo, ubalik silang pamilya o magiusa sila Ginoo. Dalaygon ka Lord, o salamat ng mga tawa sa mga pulong na ikaw lang amo ang pinaka-ultimate refuge sa tanang mga buta. Kinitanan na mong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.